Dito, alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi natin noon pa na ikakapahamak natin. Kaya talagang dapat ma-impeach na po to si BBM. Kasi alam mo, yung ginawa ng paglalagay ng sa Pilipinas, yung presensya ng Amerikano, talagang magpapahamak sa atin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito na nga, pag-usapan lang po natin itong issue ng bombahan sa Iran at anong kinalaman ng Pilipinas dito. Alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi natin noon pa na ikakapahamak natin. Kaya talagang dapat ma-impeach na po to si BBM. Kasi alam mo, yung ginawa ng paglalagay ng EDCA sa Pilipinas, yung presensya ng Amerikano, talagang magpapahamak sa atin. Akala niya, ito'y tutulong sa atin. Sa katunayan, di ba, kung maaalala ninyo, sinabi pa nga niya noon, kaya may EDCA kasi tutulong ito sa mga disaster ng ating bansa. Pero, ang dami ng dumaan na disaster sa Pilipinas. Meron ba tayong nakitang presensya ng mga Amerikanong tumulong sa ating bayan? Wala! Ika nga. So ibig sabihin, isang malaking katarantaduhan po yung nakikita natin na sinasabi nila na meron daw tulong na magagawa itong EDCA sa Pilipinas. In reality, wala po. Ay naku po. Alam mo habang tayo ngayon ay nandito sa Macau, kasi nakikipag-meeting tayo sa mga Chinese spy. Baka mamaya maniwala yung mga tatanga-tangang mga loyalista at mga pinklawan. Wala po, nandito lang po tayo sa Macau kasi gusto lang natin magliwaliw at magbakasyon ng ilang araw. Ilang araw lang naman, yung mga 2 to 3 days lang naman para mag-ubos ng lakas. Kala nyo pera, lakas lang pala kasi panay ang lakad dito So anyway, so ito na nga po. Yung nangyaring gera ho dito sa Iran, Israel at saka itong Amerika, kung makikita ninyo, hindi naman ang damage doon sa Amerika. Kasi nga, ang Amerika, kailangan talaga ng mga kalapit na bansa para just in case magkaroon ng pangangailangan. Tulad ngayon, kailangan nilang bombahin ng Iran. So, ginamit nila yung base nila sa Saudi, base nila sa Qatar, di ba? Tapos sa Abu Dhabi din at saka Bahrain. So, kung saan man meron silang presensya, yun ang ginagamit nila pang target dito sa mga taga-Iran. Saan ba magre-retaliate ang Iran? Siyempre, ang first na gagawin yan, hindi, naman bombahin nila Amerika, layo-layo. Bago pa makarating yung rocket nila doon, marami na nakarating sa kanila. Diba? So, ibig sabihin nun, ang gagawin nila, bobombahin nila yung malapit na pinanggagalingan. Saan ba yan? Walang iba dun, kundi doon sa mga malalapit na bansa. So, ginamit ho itong mga bansa na to, tulad ng Saudi, tulad ng kung ano-ano pang bansa, ang ginamit nila. At dahil dyan, binomba tuloy sila, di ba? Nadamay sila sa away ng hindi naman nila away, 'di ba? Nadamay ho ang mga kalapit na bansa. Kaya nga ako natatawa doon sa mga puki ng inang mga pro-America diyan. Tingnan ninyo na pala, may nagawa ba? May nagawa ba yung mga bansang binomba ng Iran? 'Di ba? Sabihin na natin, okay? Ipagtatanggol sila ng Amerika. Okay, fine. Kaya nilang depensa ng sarili nila. Okay, fine. Pero kita nyo naman yung binomba, hotel, mga private place sa Dubai. Nakita ko, sabi ko, yung isang ang mayaman na lugar doon binomba pa nila. So ibig ko lang sabihin, madadamay talaga yung ibang mga ordinary citizen o yung mga inosenteng mga tao nila doon madadamay. So tayo, kaya ba nating depensahan? Hindi po. Kaya po ba nating labanan yung kung sakasakali magkaroon ng gera? Halimbawa lang, magsalpukan ng China at ang Amerika, kasi di ba ang China gustong sakupin ng Taiwan at ang Amerika naman ipagtatanggol daw ang Taiwan. So pag nagkagirahan sila, sa tingin niyo saan kukuha yan? Di ba? Manggagaling ba yan sa Amerika yung kanilang gagamitin nila yung mga bases nila na malalapit tulad sa Japan at tulad din dito sa Pilipinas yung EDCA. So ano mangyayari mga kababayan? Damay tayo sa katarantaduhan nitong ating presidente. Nagiinit ang ulo ko kasi mainit ang kape. Hindi biro, kidding aside, talaga hong kawawa tayong mga Pilipino. Kaya ngayon pa lang, it's either tanggalin ang EDCA o tanggalin si BBM. I-impeach siya. Tanggalin in a legal and constitutional way, impeachment. Ang problema, dito tayo pumupunta ngayon sa problema. Ano yun?
Etong mga puki ng inang mga dapat sanang magsabi na mali ang ginagawa ni Trump, tulad ng Makatae Black, tulad ng mga komunista. Hindi saan sila busy? Busy sila sa pampapa-impeach ho kay BP Sara. Kita nyo nga mga katarantaduhan nitong mga animal na to. Busy sila dun. I-impeach si BP Sara instead na i-impeach sa yung presidenteng magpapahamak sa atin. Di ba? Yung kamera, hindi ba nila isip yun? Alam nyo kung bakit? Tama si si BP Sara Duterte. Etong mga politiko na ito, they can run. Kaya nilang tumakbo. Pwede silang tumakbo sa ibang bansa. Pag nagkagulo sa Pilipinas, marami dyan, pustahan tayo. It's either tatakbo sa Amerika o sa iba pang mga safety na lugar. Di ba? Dahil may pera sila doon, may bahay at lupa. Habang tayo mga Pilipino, mga ordinaryo Pilipino, mga ordinary citizen, mapapahamak sa kanilang ginagawa. Kita nyo? Kita nyo yung kanilang concern over us? Wala. Ang importante sa kanila, ma-impeach si BP Sara Duterte kasi hindi namin kayang talunin si BP Sara Duterte. That's the reality of life sa Pilipinas. Dahil hindi namin kayang matalo si BP Sara Duterte at matatanggal kami sa posisyon, matatanggal kami sa kapangyarihan, gagawa namin ng paraan. Kahit ang buong mundo, nagkakagera na, kininam talaga, si BP Sara pa rin ang focus nila. Hindi ba kayo nabibuisit doon, mga kababayan? Kahit ako nandito ngayon sa Macau, yan ang usapan, naririnig ko sa mga Chinese, nag-uusap-usap sila na chachong, ching, chang, chang, mo, chang, nyang, nyang, chang. Mga ganun-ganun sila. Naiintindihan ko through my AI. Uy, by the way, wala palang ChatGPT dito, tsaka Gemini dito, ah. So, talaga nga naman kawawa tayo mga Pilipino, oo. Bakit? Kaibigan natin si ChatGPT tsaka si Gemini. Anyway, yun lang yung gusto nating pag-usapan. Sana lang, ako nakikiusap ako dito sa mga tarantadong mga politiko na ito, no? Sana instead ang focus natin yung maayos ang bansa natin, siguraduhin natin mapayapa ang ating ekonomiya at maayos. Ang focus nila si BP Sara Duterte. Tapos yung ating, ewan ko pa, healthy pa ba yun? Nakita nyo si Marcos, nagre-report. Merong, parang, ewan ko kung naposes ba yun. Merong mga nadamay ng mga kababayan nating, alam mo, just to sound, he knows everything. Just to sound, he is in control. Talagang yung, yung diction niya, ay ko iba talaga itong presidente natin. Ito ang nakakatawang, nakakairitang presidente na dumaan sa Pilipinas. Walang biro. Ewan ko habang nakikita ko siya, naaawa ko sa mga Pilipino. Naaawa ko sa Pilipinas. Kasi habang nakikita natin sila, si Marcos at yung kanyang gobyerno, parang bagang walang alam. Para bagang ang iniisip lang mapatumba ang kalaban. Hindi ba kayo na doon? Kasi sana, hayaan nyo na eleksyon. Let it be, let the people decide in the future. Ang focus natin patumbahin si BP Sara Duterte. What kind of government official? Tapos, hindi nyo nakontrolado yung mga nangyayari sa atin, sa mga Pilipino. Dapat ngayon pa lang, nakita ko ngayon kay Rapi Tulfo maganda yung sinasabi ni Rapi Tulfo. In fairness, maganda naman yung sinasabi niya. Pero, sabi niya kasi doon, the AFP is waiting for, just in case the DMW need assistance or the DFA. Dapat, the mere fact na Trump announced online niya in-announce na we will bomb you. Di ba? Parang we will do something. Basta ganyan. Dapat, nakaready na kaagad yung mga sasakyan natin, yung mga eroplano natin. Naalala ko nung time na pandemya kasi si Mocha involved dun Talagang tumulong siya doon sa mga OFW makauwi dito Nung pagputok, yung unang parang pagsara ng ibang mga bansa, nagpa-charter plane na kagad si Pangulong Duterte. Tapos nagtataka nga iba, bakit daw charter, bakit hindi ganito, ba't di na lang ganito gamitin, yung government plane. Kasi sa totoo lang, mas tipid po yun, yung kukunin mo, rentahan mo na limbong eroplano, mas tipid po yun. At hindi ho nagdalawang isip si Pangulong Duterte. Kasi sa kanya,
Mas importante ang buhay ng tao kaysa sa gastos ng gobyerno. Kaya nga nandiyan ang gobyerno eh. Diba sabi nga niya paulit-ulit nun sa OFW, tapos natatawa nga yung mga finance guy ni PRRD, mga finance officer niya, kasi sasabihin ni PRRD, hindi, basta bibigyan namin kayo ng ganito. O, meron pa ba tayong budget dyan? O kung wala, gawan nyo ng paraan. Hugutin nyo kung saan-saan. Kasi kanya, that's the purpose of the government or the budget of the government, to save lives, to make the life of every Filipino comfortable. Dito sa pagkakataon na to during the COVID is to save life. That's why kaya merong mga pangbakuna na pang advance. Tapos yung eroplano, tapos yung mga hotel ng OFW. Ngayon, putang ina, nagkakagera na, ngayon palang mag-aantay pa lang daw. Alam mo, nagulat ako dun eh. Maganda yung response ni Rapi Tulfo. Agad-agad siyang nag-press briefing. Sabi ko nga, tangina, sorry hindi nga trabaho ni Rafi Tulfo yun eh. Mas trabaho ng presidente yun, pero inunahan niya pa. Ewan ko kung nabagalan ba siya kay Marcos. Inunahan niya na press briefing na tungkol sa anong gagawin. Di ba? Dapat si Marcos yun eh. Bakit senador ang gumagawa? Ano, inutil tong presidente natin? Hindi niyo ba nakikita yung katatawanan dun? Senador na yung, siguro ako feeling ko, sabi ni Rapi Tulfo, tangina, wala man lang tayong update sa presidente natin. Ako na nga lang, kasi in fairness, siya naman yung head o chairman ng committee pagdating sa mga OFW. So sa'yo na yung nag-update. Tapos nakakapagtaka lang, no, sabihin ba naman nag-aantay daw ang AFP para sa DFA, DMW na kung magde-deploy ng Sabi ko, in the first place, dapat matik na yun. Nung sinabing bobombahin, yung sinabing dapat automatic na tumakbo na kasi alam natin pag bumomba, mawawala talaga airspace. Talagang yung traffic sa airspace, mapipigilan, titigil. Gayon, stranded na. Wala na. So ano sasabihin? Kasi sabi nga ni Rapi Tulfo, hindi na makakapunta dyan yung dahil nga sa merong parang pinagbabawal muna sa airspace na sa Middle East. Wala kasi nga, hindi nga prepared. Dapat nung pag-announce pa lang, kung gising ang presidente, kung gising, pukin ang ina. Kung walang hindi gising, patay tayo dyan. Hindi natin alam. It took him a lot of time to decide or to think or to appear or to report. Di ba? Sana agad-agad dapat yun eh. Nung pag sinabing gera, alis na. Para anytime kailanganin, may malapit na eroplano tayo doon, ilipad ng mga Pilipino. Ngayon, wala na, stranded na. Anong gagawin nila? Oo. Dahil yan, sa binoto natin, hindi pala ako, hindi ako kasama sa nagboto dyan. Bumoto tayo o kayo ng inutil na presidente, kayo ngayon ay mapapahamak. Yan yung sinasabi natin eh. This time, let's not make another mistake of voting another Marcos in the government. They're not different. They're the same. So, kung buboto na naman tayo ng isang inutil na Marcos, wag na. Dapat matuto naman tayong matuto sa kasaysayan. Dapat matuto sa kasaysayan. Kasi alam mo, ang hirap nating matuto sa kasaysayan. Honestly, hindi ko maintindihan bakit di tayo natuto. We had a Marcos, pero bakit ganun? Pinabayaan na natin na may balik ang isa pang Marcos. That's the funniest thing. Actually, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa eh. Ang lagi nilang sinasabi, pag pupunta ako ng Japan, pag may nakakausap ako kahit dito sa Macau, parang nagtataka sila, why we voted another Marcos? Anong gagawin ko? I campaign against him. Pero alam mo naman, maraming Pilipinong hindi nakinig. Pero ganun pa man, hindi ko sinisisi. Ganun talaga eh. Life is a matter of committing mistakes and learn. Diba? Ganun eh. Pero sana we really learn this time. Matuto naman po tayo na wag na uli bumoto ng ganitong inutil na presidente. Halimbawa, si Remulla, si John Vic, napaka-inutil niya sa Cavite. Honestly, puntahan niyo yung lugar niya. Huwag akong paniwalaan ninyo. Puntahan niyo yung lugar niya. Gusto niyo ba entire Philippines maging katulad ng lugar ni John Vic? Ontiveros. I-rewind ninyo yung history niya sa pamamahala sa mga pinagsilbihan niya sa gobyerno. Ano nangyari? Puro kontrobersiya. Diba? Meron pang issue doon sa PhilHealth. Gusto niyo ba maging gano'n ng Pilipinas? Puro issue. Nasa sa inyo na yan. Diba? Dapat yun ang ating tinitingnan kasaysayan. Ngayon, gusto niyo ba maging katulad ng Davao City? Uli ang atong bansang Pilipinas? Pwede si VP Sara Duterte. Again, I keep on saying this. Let us not be swayed by family names, pero by their accomplishment. That's very important, their accomplishment.
Anong accomplishment niya mga nakikita nating kumakandidato? Nasa sa inyo na yan mga kababayan. Kasi ganito resulta eh. Inutil na presidente. Bakit? Alam mo, sabi nila, noong panahon na yan ay gobernador dyan sa Ilocos Norte, hindi nga daw pumapasok yan. Tama daw yan, di umano allegedly. Inutil nga daw yan sa Ilocos Norte. Tapos nilagay nating presidente, anak kayo ng wewe. Anong trip ninyo? Ba't nyo nilagay na presidente? Inutil nga sa Ilocos Norte. What do you expect now? Magiging hindi siya inutil? Di ba? Kasi mismo na nga yung kapatid niya nagsabi, akala niya magbabago. Maraming namamatay sa maling akala, Miss Amy Marcos. Akala ko mababaw lang tong tubig. Paglangoy ko mababaw nga, kaya lang meron namang buhaya o marumi naman yung tubig. Di ba? Hindi pa pwedeng puro akala. Kung akala ko mahal ako ng jowa ko, yung pala iniiputang ka na. Ibig sabihin nun, tanga ka. Kasi nga, umasa ka sa maling akala. Diba? So, sana lang mga kababayan, isip-isipin natin ha. Kasi kung hindi, gusto nyo ng ganitong presidente, yung tatanga-tanga, yung mahina utak, yung ignorante, hindi pala ignorante. O tama, ignorante. Bahala kayo. Okay? Alam mo na ako, nalulungkot ako, sabi ko. Etong Macau, eto, halimbawa, galit na galit tayo mga Pilipino sa mga incheck. Binabash natin sila. Pero sigurado ako pinagtatawanan ng mga Chinese tayo, mga Pilipino. Bakit? Kami pa ang kinagagalitan ninyo. Tingnan nyo nga yung bansa namin sa bansa nyo. Para bang kami pa yung may problema, kami pa yung may problema pagdating sa bansa. Kayo nga, puro kurap ang opisyal ninyo. Diba, nakakatawa, di ba? Alam mo, kaya nga napaka-importante mga kababayan na maintindihan natin to. Ako, umaalis ako ng bansa hindi dahil para nagagastos. Ako kasi naniniwala ako, sabi nila, di ba? Comfort destroys usefulness. Pag masyado ka ng komportable doon sa iyong kalalagayan, minsan nagiging complacent ka na, yung re-relax ka na, hindi ka na nagpupush. Kasi nga, komportable ka na doon sa buhay mo na yon. Alam mo, kaya tayo umiikot-ikot para makita natin na meron pa palang ibang mga bansa na maaayos, magaganda. Paano nila nagawa ito? Anong klaseng attitude meron sila? Paano sila? Kahapon nung pinagsisilbihan ako nung bellboy nila, ang weird Sabi ko, supposedly, ang mga Chinese masama ugali. Pero nung pinagsisilbihan ako ng bellboy nila, ginawa niya yung effort niya kasi nagpalipat-lipat ako ng room dahil amoy sigarilyo. Ayoko non-smoker po. Ayoko po ng amoy sigarilyo yung kwarto. So papalipat-lipat ako. Siya yung nag-extra effort, tumatawag sa operator, inaasikaso niya. Yung bang, sorry to say meron kasi mga Pilipino na parang bang ayaw kasi nila yung amo nila, mababa sahod, so yung serbisyo nila parang galit lagi. Sorry maraming ganon, pero hindi naman lahat. Pero may mga ganon na para bang, hindi ko na yan, trabaho yan, bahala ka. Problema mo na yan, parang basta ako matapos ko lang yung inuto sa akin na dalhin yung susi sa'yo, problema mo na mag-complain sa operator kung nilipatan mo yung amoy sigarilyo. Kasi ako, dilipatan ko amoy sigarilyo So, ang ginawa niya, siya na umintindi sa lahat, siya na tumawag. Pinadaan niya pa ako doon sa VIP floor para mabilis kasi malaki itong hotel na tinutuluyan ko So, may mga east wing, west wing, mga ganon-ganon. So, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman